Mga dapat mong gawin kung sinisigawan ka ng partner mo. Una, alamin mo kung bakit kanya binubulyawan. Siyempre binubulyawan ka dahil galit siya sa'yo, kaya kausapin mo ng maayos ang partner mo. Kahit galit ka rin sa ginagawa niyang pambubulyaw sa'yo, pigilan mo ang sarili mo. Mas mabuti pang maging malambing ka sa pakikipag-usap sa kanya kaysa sasabayan mo ang galit niya. Bigyan mo siya ng kapanatagan ng loob na tutulungan mo siya kung may problema siyang kinakaharap. Pangalawa, tanggapin mo lahat ng mga problemang sasabihin niya. Sa oras na magsabi siya sa'yo ng nararamdaman niya, makinig kang mabuti. Huwag kang sumabat kaagad lalo na pag hindi mo gusto ang mga sinasabi niya. Halimbawa sinabi niya na nagagalit siya sa paraan ng pagsasalita mo sa kanya o kaya may ugali kang labis niyang kinaiinisan. Kahit gustong-gusto mo na siyang sagutin upang may pagtanggol mo ang iyong sarili sa mga sinasabi niya, pigilan mo ang sarili mo. Pakinggan mo lang siya at intindihin ang mga sinasabi niya, at kung kaya mong iwasan ang mga bagay na sinasabi niya gawin mo upang hindi ka na niya sigawan pa. Pangatlo, huwag mong dibdibin ang mga pambubulyaw sa iyo ng partner mo. Maaaring galit lang siya dahil may mga bagay na bumabagabag sa kanya. Kaya wag mo na lang pansinin ang ginagawa niya dahil baka hindi naman talaga yun para sa'yo. Maaaring stress lang siya sa trabaho o baka pagod lang siya kaya madali siyang magalit kaya pagpasensyahan mo na lang siya. Pang-apat, iparamdam mo sa kanya na nandyan ka lang palagi, handang umunawa at nagmamahal. Hindi naman porke madaling magalit ang partner mo, wala na siyang pag-asang magbago. Sa tulong mo maaari pa niyang baguhin ang ugali niya, kahit matagalan at marami ka pang may sakripisyo, gawin mo lahat ng paraan upang matulungan siya. Di ba nga kaya kayo naging mag-partner dahil gusto niyong alagaan ang isa't isa sa hirap man at saya? Kaya nga iparamdam mong nandyan ka lang palagi sa tabi niya, handang makinig sa mga hinaing niya sa buhay at hindi magsasawang alalayan siya sa lahat ng oras. Panglima, iwasan mo yung mga bagay na makakapagpagalit sa kanya. Kung alam mo nang ang bagay na sasabihin o gagawin mo ay ikakagalit niya, iwasan mo nang gawin ito. Halimbawa galit siya sa tuwing may di kayo pinagkakasundoan, umiwas ka na lang sa pagbibigay ng komento upang maiwasan mo ang galit niya. Pang-anim, ipaalam mo sa kanya na sa ginagawa niyang paninigaw sa iyo, maaapektuhan nito ang mga anak niyo. Hindi lang ang relasyon niyo ng partner mo ang maaapektuhan ng paninigaw niya sa iyo kundi may di rin ito magandang epekto sa mga anak niyo. Dahil mga bata pa sila paniniwalaan nila na ayos lang maniga ng kapwa at gagayahin nila ito. O kaya matatakot na silang makihalubilo sa iba dahil ayaw nilang maranasan ang ginagawa ng kanilang ama sa ina nila. Pang-pito, dapat maging matyaga ka. Hindi mo mababago ang masamang ugali ng partner mo sa isang araw lang. Kailangan mong magtiyaga ng matagal upang mabago mo siya at mawala ang hindi magandang ugaling ipinakikita niya sa iyo. Maging matyaga ka lang at huwag mawalan ng pag-asa na magbabago din siya. Sa tulong mo makakaya niya yung baguhin dahil nandyan ka lang palagi sa tabi niya. Pangwalo, bigyan mo siya ng panahong makapagnilay-nilay na mali ang mga ginagawa niya. Hindi siya magbabago dahil lang sinabi mong magbago siya. Kailangan niyang ma-realize na mali talaga ang ginagawa niya sa iyo upang siya mismo magkukusang baguhin ang kanyang sarili. Dahil kung hindi niya malalaman na mali ang ginagawa niya sa iyo, ikaw ang lalabas na may problema sa inyong dalawa. At hindi siya magbabago dahil para sa kanya ayos lang na maging ganon ang pakikitungo niya sa iyo.